Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Biglang lumitaw sa mundo ang mga higanteng halimaw na humanoids na tinawag na mga Titan. Kumain sila ng anumang tao na mahawakan nila. Hindi na ang mga tao ang nasa tuktok ng food chain, at hindi nagtagal. Nagsimulang bumaba ang kanilang populasyon. Kahit na maraming sibilisasyon ang nawasak, hindi pa rin natagpuan ng sangkatauhan ang paraan upang labanan ang mga Titan. Kaya sa halip, nagpasya silang limitahan ng kanilang kalayaan upang maging ligtas. Ang mga natirang tao ay nagtayo ng napakalaking concentric na pader, mas mataas kaysa sa mga Titan, sa paligid ng isang lugar upang maiwasan ang pagsalakay. 2 bilog na pader ang itinayo. Ang isa ay nasa loob ng isa pa, upang matiyak ang dobleng proteksyon. Ang labas na espasyo ay tinawag na outer district, at ang loob ay tinawag na inner district. Sa loob ng mga pader na iyon, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ng mga pader ang proteksyon, at kahit pagkatapos ng 100 taon, natatakot pa rin ang mga tao sa mga Titan. Ang bida ng pelikula ay isang binata na nagngangalang Eren Yeager, na nakatira sa outer district. Pangarap niyang makalabas sa labas ng mga pader balang araw upang tuklasin ang mundo. Madalas niyang ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigan, sina Armin at Mikasa, ang mga dagat at karagatan ng labas na mundo. Isang araw, nagpasya silang pumunta sa hangganan at subukang umakyat sa pader upang tumalon sa kabilang banda. Nang malapit na sila sa hangganan, nagulat ang grupo sa laki ng pader. Nag-alinlangan sina Armin at Mikasa sa ideya. Sinasabing maaaring naroon pa rin ang mga Titan sa labas. Ngunit iginiit ni Eren na 100 taon nang walang nakakakita sa kanila. At dahil wala ng mga tao na makakain, malamang patay na ang mga ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang border patrol upang arestuhin ang grupo dahil masyado silang malapit sa pader. Galit na galit si Eren sa mga pulis na sinusubukang hulihin ang kanyang mga kaibigan. Kaya sinimulan niyang kalabanin sila. Hindi alintana na maaari siyang bitiin sa krimen. Sa sandaling yun, lumapit si Kapitan Sauda at hiniling sa mga sundalo na umatras. Nangako siyang siya mismo ang magpaparusa sa grupo at pinaalis ang mga sundalo. Naiintindihan ni Sauda ang pagnanais ni Eren sa kalayaan ngunit pinuna niya ang kanyang mga aksyon bilang isip bata. Pagkatapos, ipinaalam niya sa grupo ang isang plano ng militar upang tuklasin ang labas ng mga pader. Ipinaliwanag niya na nagpadala ang gobyerno ng ilang sundalo sa labas upang siyasatin ang sitwasyon kaya hindi na kailangang ilagay ni Eren ang kanyang buhay sa panganib. Biglang nagulat ang lahat sa isang malakas na pagsabog. Sumunod ang isang lindol, at nagsimulang yumanig ang lupa. Tumakbo palayo ang grupo habang agresibong gumalaw ang pader. Pagkatapos, nakita ang isang napakalaking Titan sa kabilang panig. Sumigaw ito ng malakas at sinimulang sipin ang pader. Nanood ang mga opisyal ng patrol sa takot. Walang magawa upang pigilan ang nilalang. Sa wakas, nasira ng Titan ng pader at nawala sa usok. Tumahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, nakita ng mga tao ang maraming ganitong nilalang na pumasok sa lungsod. Sinugod ng mga sundalo ang mga halimaw gamit ang mga kanyan. Ngunit kaunti lamang ang pinsalang nagawa nito sa kanila. Mukhang mayroon silang makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling dahil mabilis na gumaling ang mga sugat na dulot ng mga kanyan. Hindi nagtagal, narating ng mga Titan ang mga sundalo at sinimulang kainin sila isa-isa. May isang sundalo pang ang nagpakamatay. Sinasabing mas mabuti yun kaysa mamatay sa kamay ng mga halimaw. Nagsimulang tumakbo ang lahat para sa kanilang buhay habang sinisira ng mga Titan ang mga bahay at dinadakot ang maraming tao hanggat maaari. Nawala si Armin sa karamihan habang tumakbo sina Eren at Mikasa patungo sa simbahan ng bayan kung saan nagtatago ang mga tao. Napansin ni Mikasa ang isang maliit na bata sa lupa na halos matapakan ng tumatakbong mga tao. Pumunta siya upang iligtas ang bata, ngunit nahiwalay kay Eren sa proseso. Nadala si Eren sa loob ng simbahan, ngunit isinara ng mga tao ang entrada nito kaagad pagkatapos. Hindi pinapayagan ng iba pang makapasok. Tiningnan ni Eren ang kanyang pinakamamahal na kaibigan mula sa bintana ng simbahan habang nilalapitan ito ng isang babaeng Titan na may nakakatakot na ngipin. Alam ni Mikasa na wala nang makapagliligtas sa kanya, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. Tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa sandaling yon, isang malakas na pagsabog ang nagpatamba sa lahat sa loob ng simbahan. Nang tumingin muli si Eren sa labas, wala na sina Mikasa at ang Titan. Tumakbo siya sa labas upang hanapin si Mikasa, ngunit natagpuan lamang niya ang mga guho ng lungsod na dating tahanan niya. Nang lumingon si Eren, nakita niya ang mga halimaw na pinaghihiwalay ang simbahan at kinakain ng lahat sa loob. Gumala siya sa nawasak na lungsod ng walang pag-asa. 2 taon pagkatapos, lahat ng nakaligtas mula sa nakaraang pag-atake ng Titan ay lumipat sa inner district. Nagpaplano na ngayon ng militar upang mabawi ang outer district. Matapos ang pagsisiksikan ng mga refugee sa inner district at ang pag-abandona sa matabang lupain ng outer district, nagsimulang pumatay ang kakulangan sa pagkain. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang lahat sa gutom. Ang tanging opsyon nila para mabuhay ay ang sakupin ng outer district at ayusin ang sirang pader. Ang direktor ng puwersang militar ay nagngangalang Kubel. Binigyan niya ang mga sundalo ng isang nakakaantig na talumpati at tinawag sa entablado ang isang babaeng nagngangalang Hans. Siya ang pinuno ng sandata ng tropa. Ipinakita ni Hans ang isang bagong omnidirectional mobility gear na sinabi niyang makakatulong sa kanila upang labanan ang mga Titan. Ngunit aksidenteng nasugatan niya ang kanyang sariling mga tao. Pagkatapos, nakita natin sina Eren at Armin sa karamihan ng militar. Lumalabas na pareho silang nakaligtas sa pag-atake 2 taon na ang nakalipas at sumali na ngayon sa militar. Gusto ni Eren na ipaghiganti ang mga Titan sa pagpatay sa babaeng mahal niya, si Mikasa. Nakaligtas din si Kapitan Sauda sa pag-atake ngunit nawalan na ng ganang mabuhay. Siya ngayon ay isang tagapamahagi ng pagkain sa hukbo at alkohol
Cubble Eco. Nagpaplano ang mga sundalo na salakayin ang Outer District sa gabi kapag natutulog ang mga Titan. Gusto nilang isara ang daan kung saan pumasok ang Titan sa lungsod, upang walang bagong Titan ang makapasok. Pagkatapos, maaari nilang patayin ang mga natitira at mabawi ang kanilang distrito. Hiniling ni Hans sa lahat na dahan-daang sumulong at huwag gumawa ng ingay dahil sensitibo ang mga halimaw sa tunog. Bumukas ang entrada patungo sa Outer District at nagmaneho ang hukbo palabas gamit ang mga military van. Habang sumusulong sila, biglang inutusan ng kapitan na itigil ang mga sasakyan. Nakaramdam ng galaw sa unahan. Dahan-daang tumingin ang mga sundalo sa paligid ngunit mga baka lamang ang natagpuan nilang gumagala sa lungsod. Isa sa kanila, na nagngangalang Hyena, narinig ang isang sanggol na umiiyak at nagpasya na siyasatin ito. Inilalagay ang kanyang buhay sa panganib. Sinundan ni Eren ang babae, at napunta sila sa loob ng isang nawasak na gusali. Lumakas ang iyak habang lumalalim ang kanilang pagsulong. Biglang may tumulong malagkit na likido kay Hyena. Tumingala sila at natakot nang makita ang isang napakalaking sanggol na Titan na kumakain ng tao. Nahulog ang sanggol sa harap nila at nagsimulang umiyak. Tumakbo sila palabas sa takot. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo dahil sa ingay. Ngunit inutusan sila ng kapitan na manahimik at huwag maakit ang mga Titan. Biglang may lumitaw na napakalaking kamay mula sa wala at hinablat ang kapitan. Nagising na ang mga Titan, at ngayon ay nasa malaking panganib ang mga sundalo. Sina Eren at Hyena ay tumakbo patungo sa grupo habang hinabol sila ng isang napakalaking halimaw. Nagsimula silang tumakbo pabalik sa mga sasakyan. Ngunit napansin ni Commander Cubble ang panganib at tumakas kasama ang sasakyan at mga armas. Tinawag ni Hans mula sa loob ng sasakyan ang grupo na pumunta sa isang inabandonang gusali na malapit. Tumakbo ang mga sundalo patungo sa gusali ngunit napalibutan ng mga Titan bago sila makatakas. Nawalan sila ng pag-asa nang biglang lumitaw ang isang Titan killer at kapitan ng Scout Regiment, si Shikishima. Gumamit siya ng isang swinging device upang patayin ang mga Titan sa kalagitnaan ng hangin sa pamamagitan ng pag-atake sa mahinang bahagi sa likod ng kanilang leeg. May kasamang babae si Shikishima na kasing husay niya. Ang mga napatay na Titan ay nahulog sa lupa at nawala sa usok. Sa wakas, nakita ni Eren ang kasama ni Shikishima at labis siyang nagulat nang makita na si Mikasa ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mikasa ang kanyang dating kaibigan at tumingin kay Shikishima na nakangiti sa kanya. Pumunta silang dalawa sa gusali, sinundan ng mga sundalo. Lumalabas na hinirang ni Commander Cubble si Shikishima upang tulungan siya sa misyon. Sinagip ni Shikishima ang buhay ni Mikasa noong araw na iyon at tinuruan pa siyang lumaban sa mga Titan. Mula noon, naging magkapareha sila sa pamumuhay sa mundo ng mga Titan. Natutunan ni Mikasa ang malupit na katotohanan ng buhay at ayaw nang makihalubilo sa mga tao mula sa kanyang dating buhay. Kalaunan, sinisi ng isa sa mga sundalo si Eren sa pag-akit ng mga Titan kanina at paglalagay sa panganib ng buhay ng lahat. Nag-away sila ngunit pinigilan sila ni Mikasa. Tinanong ni Shikishima kay Eren ang kanyang pangalan at ipinakita ang kanyang superioridad sa pamamagitan ng pagdadala kay Eren para makipag-usap ng pribado. Sinabi ni Eren kay Shikishima na gusto niyang matutong pumatay ng mga Titan at sinisi ang mga halimaw sa pagkakakulong sa kanila. Tinawanan siya ni Shikishima. Sinabing ang mga tao ang nagkulong sa kanilang sarili, hindi ang mga Titan. Masyado silang natakot na lumaban, at ang kanilang kaduwagan ang nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos, hinamon niya si Eren sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na duwag. Nang tanggihan ni Eren na duwag siya, hiniling ni Shikishima na bitawan niya ang kanyang mga takot at labanan ang mga Titan para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos, hinanap ni Eren si Mikasa at natagpuan siyang tumutugtog sa isang sirang piano. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanya, ngunit mukhang walang interes si Mikasa sa kanyang pagsisikap. Sinabi niya na nagbago siya nang mamatay ang sanggol na inaalagaan niya. Pagkatapos, ipinakita ni Mikasa ang isang kagat sa kanyang katawan. Ipinapakita ang ginawa ng pag-atake ng Titan sa kanya. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Shikishima, na pinakain si Mikasa ng mansanas gamit ang kanyang kamay. Ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tumakbo si Eren sa labas na nasaktan ng puso at sumigaw sa sakit. Ang tanging mahal niya, na gusto niyang ipaghiganti sa mga Titan, ay hindi na ang dating siya. Sa sandaling yon, lumapit si Hyena kay Eren at inaliw siya. Bumalik silang dalawa sa loob ng gusali at nag-uusap habang may ibang magkasintahan sa tabi nila na naghahalikan. Naging emosyonal si Hyena habang kinukwento kay Eren ang tungkol sa kanyang anak na babae na nasa Inner District. Pagkatapos, sinubukan niyang akitin si Eren at pinilit ang sarili sa kanya. Ngunit naputol ito nang may malaking mata na tumitig sa kanila mula sa bintana. Biglang hinailan nito si Hyena gamit ang bibig. Hindi binigyan ng maraming oras upang mag-isip. Pinanood ni Eren habang kinain ng halimaw ang kanyang kaibigan. Maraming iba pang Titan ang lumapit sa gusali. Sina Shikishima, Mikasa, at iba pang sundalo ay sinuot ang kanilang gamit at lumaban sa mga Titan. Pinatay ni Shikishima ang karamihan sa kanila kasama si Mikasa. Ngunit marami ang nasugatan dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na lumaban. Ang mga eksplosibo ang tanging bagay na makakatulong sa kanila upang maalis ang mga Titan sa mahabang panahon. Kaya hiniling ni Commander Cubble sa lahat na protektahan ang mga ito. Samantala, inatake ang magkasintahang naghahalikan kanina, at namatay ang lalaki sa sagupaan. Nalungkot ang babae sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nangakong ipaghihiganti ang nilalang na pumatay sa kanya. Pagkatapos, nakita ang isang tao na sumakay sa sasakyan na may eksplosibo at nagmaneho palayo. Ang babaeng nawala ng kasintahan ay nagplano na isakripisyo ang sarili at tumalon sa sasakyan upang sindihan ang mga eksplosibo. Kinontrol niya ang manibela at nagmaneho patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Nang mabangga niya ang Titan,
Sumabog ang mga paa nito. Gayunpaman, hindi gumana ang atake dahil mabilis na tumubo muli ang mga paa ng Titan. Ang tanging paraan upang patayin sila ay ang tamaan ng mahinang bahagi nila. Si Eren ay nasa tuktok pa rin ng gusali at hindi pa tumulong sa iba upang talunin ang mga Titan. Naalala niya ang mga salita ni Shikishima kanina at ginamit ang mga spring upang atakehin sila. Nahirapan siya sa una ngunit nagawa niyang gawin ang kanyang unang pagpatay sa kaunting gabay mula kay Shikishima. Gayunpaman, nawalan siya ng balanse pagkatapos at lumipad diretso sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isa niyang paa, ngunit nagawa ni Eren na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong. Biglang nahawakan ng isang Titan si Armin habang sinusubukang tumakas. Sinubukan ng iba na iligtas siya habang malapit ng kainin ng Titan ang lalaki. Napadaing si Eren sa sakit ngunit hindi tumigil sa pagsisikap na tulungan ang kanyang kaibigan. Hinayla niya ang sarili patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa bibig ng halimaw. Hinawakan itong bukas. Halos madulas si Armin sa lalamunan ng halimaw ngunit nailigtas. Gayunpaman, nahulog si Eren sa tiyan ng Titan sa proseso. Doon siya nahiga sa gitna ng maraming patay na katawan. Isa na rito si Hyena. Samantala, sina Mikasa at ang iba ay nasa isang bubong kung saan sinabi ni Armin kay Mikasa ang tungkol sa pagkamatay ni Eren. Nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at malinaw na nalungkot sa narinig na balita. Galit na galit, sinugod niya ang mga Titan at pinatay ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, naubusan siya ng gasolina sa kalagitnaan. Dahilan upang mahulog siya sa lupa. Nilapitan siya ng Titan na kumain kay Eren kanina at handa nang patayin siya. Ngunit biglang may kamay na lumabas mula sa bibig ng nilalang. Hindi nagtagal, sumabog ang katawan nito, at isiniwalat ang isa pang Titan sa loob niya. Ang bagong nabuong Titan ay lumaban sa kanyang sariling uri at pinatay sila isa-isa. Pinanood ng mga nakaligtas na sundalo sa pagkamangha habang napagtanto nila na ang bagong Titan ay si Eren mismo. Pagkatapos patayin ang lahat, agresibong nilapitan ng Titan ang gusali. Mukhang nakalimutan na ni Eren kung sino siya at pinapatay ang lahat sa kanyang paningin. Tumakas ang mga sundalo sa takot maliban kay Mikasa, na tinawag ang pangalan ni Eren. Gayunpaman, hindi siya tumigil at hinawakan siya. Habang tinitingnan siya, dahan-daang bumalik ang kanyang alaala at nagsimulang makilala si Mikasa. Pagkatapos, nahulog siyang patay sa lupa at nagsimulang mag-evaporate tulad ng ibang mga Titan. Hiniwa ni Mikasa ang mahinang bahagi nito, at lumabas ang tao na si Eren mula sa nilalang. Sa pagkamangha ng lahat, tumubo muli ang kanyang paa sa tulong ng regeneration powers ng nilalang. Sa wakas, nawala ang huling Titan, at dahan-daang nagkamalay si Eren.